Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 16, 2025. Yung low pressure area nga na nasa western section ng ating bansa ay nakalabas na nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero asahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Bataan, Metro Manila, dito sa may parte ng Quirino, Quezon. Asahan din po natin magkakaroon ng mga pag-ulan sa parte ng Bicol Region, Eastern Visayas, kasama rin po dyan ng Eastern Samar, kasama rin po dyan ng Samar. Asahan din po natin dito sa may Rojas, Cebu City, may mga tsansa ng pag-ulan. Ganon din po sa may parte ng Mindoro Provinces, Palawan, at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. At meron na nga po tayong minomonitor na isang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po yung ating imomonitor na posibleng sama ng panahon o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, expected na nga po natin yung low pressure area na nga po ito ay sa labas ng ating bansa. Wala pa naman po yung magiging direktang epekto sa ating bansa. Subalit yung low pressure area na nasa parte ng South China Sea na nakalabasan ng ating bansa ay magdudulot pa po yan ng epekto sa ilang bahagi ng ating bansa, yung extension ng kanyang kaulapan. Pagdating naman po ng September 17, so expected pa rin po natin yung low pressure area ay asa labas pa rin po yan ng ating bansa. At pagdating naman po ng September 18, asahan pa rin po natin itong low pressure area na to, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Possible nga po by September 19 or 20, pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin na meron din pong isa pang sama ng panahon na mabubuo dito nga po sa may parte na extreme northern Luzon. Bukod pa po yan dito sa isang sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa. Pagdating po ng September 20, ito po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo, mahinang bagyo, tropical depression. At pagdating naman po ng September 21, mas lalakas pa po yan, nasa eastern section po yan ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng September 22, mas lalakas pa po yan at posibleng umabot po yan ng typhoon category. At pagdating naman po ng September 23, ito nga po ay patungo dito sa may parte ng Babuyan Group of Islands. So expected nga po natin, di natin inaalis yung posibilidad ng landfall scenario. Hindi rin natin inaalis yung tsansa na posible po itong umabot hanggang sa super typhoon category. Pagdating naman po ng September 24, andito na po yan sa may parte ng Babuyan Group of Islands. Nasa coastal water po yan ng Northern Luzon. Then pagdating naman po ng September 25, super typhoon, mabilis po yan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 26, asahan nga po natin makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan. At pagdating po ng September 27, dito nga po mapapansin natin yung kahapon na kasunod niyan ay mapapansin nyo po nawala na dito sa ating advanced weather forecast. Pero pagdating po ng September 28, dito po magkakaroon muli ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 29, expected nga po natin na papasok din po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok
look sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung magiging senaryo nitong posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. At inuulit ko po, ito po ay advanced prediction, pwede po itong magbago lahat at pwede pong matuloy at pwede pong malusaw. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.